Sayang, nalobat na. Don't worry, kids. Pwede pa tayo maglaro ng pinball. Marble. Okay. Sige. Pull. Oh, ang lakas. lakas. Ay, nasira! Lollipop. Ba't hindi kayo sumubok ng ibang medium? Meron na tayong sculpture na gawa sa ice. Sila ang tutulong sa ating believable experiment ngayong umaga. Giant Elephant Toothpaste! Niluto naman tayo ng bacon with melted cheese. Oo nga po, bumabagal na. Yeah, actually guys, may naisip akong paraan na parang trumpo, perpetual ang motion niya. Isang yummy life hack naman ang ipapakita ni Ashley sa kanyang huling hirit. Yun na, malapit na. Dahan-dahan lang kasi yung dahan-dahan. Ay! Sayang, nalobat na. Yes, don't worry kids. Pwede pa tayo maglaro ng pinball. Live pa. Kailangan natin rubber band, cutter, scissors, barbecue sticks, straw, popsicle stick, marble, and glue gun. Una, gagawa tayo nitong parang LEC using the straw. Kukuha ko ng straw, gupitin ko siya. Ingat, Kuya Chris. Oo, mainit ito. Kailangan mag-ingat. Sa mga kids po dyan, magpatulong po kayo ha. Mainit po Oo, yung tama. Tama si glue Dekdek. Then, pag tumayo na yan, i-kompleto para meron tayong parang LEC na ganyan. Okay? Ito na ang ating machine. Laki ng cellphone. Ayan. Wow! Diba? Dito magsisimula ang ating pinball. So, nakita nyo, meron din siyang rubber band. So, ipupull natin. Hilay. Tapos, Oh, hindi and then yung bola. Hindi bola. Develop. Tapos, naalala nyo yung ginawa nating mga LEC? Dito kayo ilagay para sa harap. Ayan. Rain doon. Rain. Ayan. Lagyan natin ng rubber band para pwede mag-bounce yung pinball. Nice, nice, nice. Okay. Okay yan, dikit na natin. Nadikit na. Okay, dikit na. Lalagyan natin marble. Marble. Okay. Sige. Pull. Oh, ang lakas. No. Yun. Ang galing na gamit natin ng science para makagawa ng toys. Wow. Tsaka mas masaya maglaro ng live na pinball. Di natin na kailangan mag-cellphone, di ba? Oo. Tsaka less gastos pa po, di ba? Tama kayo dyan. Tsaka po hindi na nalolobat. Exactly. At dahil dyan, I believe! ang pinball machine ay laruan na gumagamit ng simple machines para kontrahin ang gravity. Ang board area ay isang inclined plane o ramp, isang flat surface na nakausli sa isang anggulo at may mas mataas na bahagi. Pag nilagay ang bola sa ramp, hinihila ito pababa ng gravity. Ang gravity ay ang natural force that attracts objects towards the center of the earth. Ang goal ng player ay harangin ang bola para hindi ito mahulog sa out hole. Nagagawa ito ng player sa tulong ng flippers na isang simple machine din, ang lever. Gawa ito sa isang rigid beam na kaya mag-pivot o umikot sa tulong ng isang fulcrum. Sa experiment na ito, ang rigid beam ay ang pinagdikit-dikit na popsicle sticks at ang fulcrum ay ang popsicle. Ay, nasira! Lollipop. Sa akin nga rin kanina, nasira po eh. Ba't hindi kayo sumubok ng ibang medium tulad ng ice? Believers, ang kailangan natin dito, table sugar or caramelized sugar, tubig, food coloring, tsaka itong saucepan and stove. Okay? So, kailangan natin 3 parts of sugar is to 1 part of water. So, meron na tayong mixture dito na nasimulan ko. So, mix na mix. So, pour na natin siya dito sa ating dahan-dahan ang pag-pour dito sa gitna ng ating ice mold. Tapos, igalaw-galaw natin para hindi siya mag-touch sa side ng bowl. Okay na. Hintayin natin siya hanggang tumigas. And then, ito na siya. Guys, tingnan mo. Ito na! Wow! Meron na tayong sculpture na gawa sa ice, sugar, and water. O, diba? At hindi siya basta-basta nasisira. I believe! Ang caramelization ay ang oxidation of sugar.
Ginagamit ang prosesong ito sa pagluluto para magkaroon ng nutty flavor at brown na kulay. In short, caramel. Sa chemical reaction na ito, nawawala ang tubig dahil nagiging steam at nagiging mas simple ang chemical composition ng sugar. Maraming klase ng sugar. Ang ginamit natin ay gawa sa sucrose o glucose na parehong nagka-caramelize at 160 degrees Celsius. Sa ganitong init, natutunaw ang sugar, tapos nagpo-foam o bumubula. Ang sucrose ay nagbe-breakdown at nagiging glucose at fructose. Susunod ang condensation, kung saan ang individual sugars ay nawawalan ng tubig at nagre-react sa isa't isa. Nabubuo rin ang daan-daang compounds na may sari-saring amoy at flavors. Nung ibinuhos ang liquid sa bowl of ice, nag-freeze ang parts nito na nadikit sa yelo. At yun ang naging sculpture natin. I believe. Sila ang tutulong sa ating believable experiment ngayong umaga. Giant Elephant Toothpaste! Luto naman tayo ng bacon with melted cheese. Oo nga po, bumabagal na. Yeah, actually guys, may naisip akong paraan na parang trumpo, perpetual ang motion niya. Isang yummy life hack naman ang ipapakita ni Ashley sa kanyang huling hirit. Okay guys, Hala, Yan na. watch. ingat Kuya Chris. Ay! Yun na, boom! Tawag dyan, elephant toothpaste. Meron party po pala dito. Nagtututbrush siya. Di ba ito rin yung believable experiment natin today? Hi Believers! Kasama namin ngayon ang mga kidi kapuso na sina Lian at Ineng. Hello po, Kuya James. Hello rin po, Kuya Roadfield. Hello. Tapos, hello rin po sa inyo, mga ka-I-Believers. Hi Ineng! Hello po. Sila ang tutulong sa ating believable experiment ngayong umaga. Ang Giant Elephant Toothpaste! It's Experiment Time! Kung giant yung elephant toothpaste ninyo, gaano karaming ingredients ang gamit ninyo? Meron kaming food color, liquid soap, at 3 liters ng hydrogen peroxide na ilalagay namin sa loob ng drum. Ano po yun? Yung hydrogen peroxide, yan yung ginagamit na panlinis sa mga sugat at sa pagkulay ng buhok. Meron din ditong 1 litro ng potassium iodide. Uy, Big Bird! Ano po ba yung potassium iodide? Isa ito sa mga ingredients na nilalagay sa mga gamit para sa ubo. O sige guys, pabilibin nyo na kami. But first, safety first! Bilang kayo, mga kids! Ready? Bilang kayo. 1, 2, 3 ha. Okay, 1, go! 3! Eto na! Okay. Abangan lang natin ang mangyayari. Eto na! Atras tayo! Atras! Atras ka! Atras! Wow! Nakita niyo ang ating giant elephant toothpaste? Ang elephant toothpaste ay isang chemical reaction na nagpapakita ng dalawang bagay. Una, ang decomposition ng hydrogen. Decomposition ang pag-breakdown o pagkawatak-watak ng molecules ng isang chemical. Pangalawa, ang pagiging catalyst ng potassium iodide. Ang catalyst ay isang substance na nagpapabilis ng isang chemical reaction. Nang maghalo ang potassium iodide sa hydrogen peroxide, nagkawatak-watak ang hydrogen at oxygen molecules ng hydrogen peroxide. Naging oxygen gas ito at water. Dahil may liquid soap din sa solution, nahalo ito sa tubig at bumula dahil sa oxygen gas. Mabilis ang reaction, kaya bumulwak ang makulay na bula mula sa drum at nagkaroon ng elephant toothpaste. I believe. Well, abangan niyo ang mga exciting experiments sa pagbabalik ng Luto naman tayo ng bacon with melted cheese. Oo nga po,
po, bumabagal na. Yeah, actually guys, may naisip akong paraan na parang trumpo, perpetual ang motion niya. Isang yummy life hack naman ang ipapakita ni Ashley sa kanyang huling hirit. Kung di ba kanina may kinalaman sa barbecue experiment natin, ngayon naman, magluluto naman tayo ng bacon with melted cheese. Pero wait Perfect. lang. Teka, Kuya Chris. Meron tayong ingredients dito, pero wala naman tayong lutuan. Meron ako ditong heat gun. Gagawin ko lang, i-on ko siya ng todo. po siyang blower. Blower, parang blower na mainit. Parang hair dryer, hair blower na matindi. Ang heat. Parang letter. Letter. Ayan na, nagka-curl up na siya, oh. Mukhang okay na to. Rap, this is for you. Nasa dulo. Yay! Sarap lagyan ng konting Yan. sugar, Ito sa amin ng honey. bacon. Yes. And syempre, kay Kuya Chris yan. Kaya siya sa Talaga, kanya. akin to. Ate, likit. Sabay-sabay tayo. Go! Kaya, Rap. I believe! I believe! Ang heat gun ay isang equipment na karaniwang ginagamit sa pag-shrink wrap ng plastic-based packaging ng mga bottled food products. Hindi man ito nag-aapoy, ang heat o init na mula dito ay nasa 200 to 1,000 degrees Fahrenheit. Parang mas matibay na hair dryer ang heat gun. Meron itong metal tube sa loob na electrically heated at may blower na nagbubuga ng mainit na hangin palabas. Ang bacon ay karaniwang naluluto sa 375 degrees Fahrenheit. Pero bago ito maluto sa temperature na 105 degrees Fahrenheit, nagbe-breakdown ang proteins ng karne. Pati na rin ang mga ingredients na ginamit na pampalasa nito. Dito nag-uumpisang mag-iba ang kulay ng bacon. Sa temperature na ito rin, nagsisimulang mag-evaporate din ang anumang liquid. Kaya nagsishrink o lumiliit ang bacon. At pag umabot ng 160 degrees Fahrenheit, ang mga bakterya sa karne ay mamamatay. Safe na itong kainin. Isang yummy life hack naman ang ipapakita ni Ashley sa kanyang huling hirit. Oo nga po, bumabagal na. Yeah, actually guys, may naisip akong paraan na parang trumpo, perpetual ang motion niya. Oh, what's up guys? Ito, Kuya Criso. Aba, may Aliw paghinga ka yung pa. patrumpo ni Dekdet. Pero, nag-stop na siya. Oo nga po, bumabagal na. Yeah, actually guys, may naisip akong paraan na parang trumpo, perpetual ang motion niya. Ang mga kailangan. Soda can, magnet, mga popsicle sticks, nuts, batteries, pencil, and glue gun. Using the glue gun, ipagdikit ang mga popsicles, sticks, tapos ilalagay yung magnet dito sa dulo. So, 3 popsicle sticks, magnet. Ididikit natin. Ingat sa paggamit ng glue. Next is ito yung parang magiging trumpo natin. So, pencil, and then 3 batteries. Ilalagay natin sa ibabaw yung nut. And then, whoops. Yan. So, nagbabalance na siya. Ngayon, pwede natin paikutin ng ganyan. I believe! Normally, babagsak ang lapis dahil sa gravity. Pero dahil pinaikot ko ito, nagkakaroon ito ng momentum. Ayon sa Newton's first law of motion, an object at rest tends to stay at rest and an object in motion tends to stay in motion. Pwera na lang kung may unbalanced force acting on it. Sa experiment natin, meron nun yung friction ng pencil tip sa mesa. Pero hindi agad bumagsak ang lapis dahil sa isang pampuwersa, magnetism. May attraction ang metal nut sa pencil eraser doon sa neodymium magnet. I believe. Isang yummy life hack naman ang ipapakita ni Ashley sa kanyang huling hirit. Kung may ice cream ka, pero wala ka naman ice cream cone, ano kaya ang pwede mong gawin para makagawa ng ice cream cone? A. Cupcake. B. Biscuit. Or C. Tinapay. Kung ang sagot mo ay letter C, tinapay, tama ka. So una, tatanggalin muna natin ang gilid ng tinapay. Pagkatapos niyan,
Isa-flat natin siya gamit ang rolling pin. Tapos niya, papahiran natin ng butter para malasa ang ating cone. Yan. Pagkatapos nito, ikukorte na natin siya dito. Pagkatapos nito, ilalagay natin siya sa oven. Iinit natin for a few minutes. Luto na ang ating ice cream cone. Tapos, syempre, pwede natin lagyan ng design. Pwede natin i-dip ang chocolate dito. Ayan, mga I-Believers, meron na tayong DIY ice cream cone. Wow! Sarap yan. Salamat ka dito. Huwag kayo lumapit sa toaster. Okay, lumayo kayo Ayan, dyan. Ako na tingnan niyo dito. to. Oh, Ram, this is for you. Wow! Kukunin ko lang yung iba. Pabango ah. Mainit pa ba yung cone? Mainit pa? Yun. Yun. For you. Okay. With Cookies sugar. and cream. Cookies and cream, Ren. Sige, try ko na ha. Sa'yo, anong gusto mo? Chocolate? Cookies and cream lang po. Chris, kamusta naman yung bread? Yung ice cream cone natin. Not bad siya. Parang Nagawa sa sa crepe. bread. Tsaka medyo crunchy. Oo, Huwag yan daw sila, natin Prap. istorbohin. Oo, sige. Kids, thank you for joining us. Thank you po. Sige, kumain na lang kayo. Ako na magpapaalam sa mga I-Believers natin. Thank you for joining us again. Sana kayo rin marami kayo natutunan at sana nabusog din kayo na panoorin kami kumain. And we will see you again next week dito lang sa pinakamasayang Sunday Morning Tambayan. Ito ang I-Believe!